Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasasalamat namin sa inyo. Waalaikumsalam talaga. Mga sa alawangan ng media, sa amin ng media. Ikalawa, welcome sa inyong lahat sa aming mosque. Tinatawag namin Pusaka or Bilawataw Mosque. Mayroon kami welcome sa aming daily iftar programs dito sa mosque namin na ito, dito sa Barangay Mulok, Sultan Kudarat, Mindanao del Norte. Tungkol sa itong sabihin nating nangyari na pagkakaroon ng panibagong liderato ng Bangsa Moroto na Muslim Mindanao. Unang-una, kung pagbatayan natin ang mga talata ng Allah sa banal na Quran, maaari nating sabihin na ito ay pagsubok sa atin ng mga bangsa mo. Kung gaano tayo matatak sa ating pananampalataya, saka kung gaano tayo sumusunod sa mga leaders natin. Katulad nila Gov Sam na ngayon ay siya nang nakapalit na ilang Bishop Minister para sa Morocco ng Muslim Mindanao. Kung tingnan natin ang kabilang sa mga talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makikita natin sa mga talata ng Allah sa Surah Al-Baqarah, verse 155. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, minsan ay tiyak na pagbigyan namin kayo ng mga pagsubok. Marahil ay pagsubok sa pagkatakot, pagsubok sa pagkagutom, pagsubok sa kakulangan ng mga salapi o kayamanan, kakulangan ng buhay, kakulangan ng buhay, at saka yung mga ari-arian natin. Subalit sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kay Propeta Muhammad, Ubashir Sabi, ikaw ay magbigay ng mga magandang balita. Ibig sabihin, sa pananaw ng Islam, kahit ano mang mangyari, ano mang dumating, maging problema, kaya ay sabihin natin pagsubok, maganda, mabuti, kinakailangan natanggapin natin. Ubashir Sabi, magbigay ka ng mga magandang balita para sa mga makiisip. At sino yan ang mga sinabi ng Allah ng mga makiisip? Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sila yaon ang mga tao na kapag magdapuan sila o makarating sa kanila, hindi nila kanais-nais, wala silang sasabihin maliban sa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kami ay pag-aari ng Allah at kami ay babalik sa Allah. Sa isang talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Anbiya, verse 35, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِنَّا إِلَيْكُمْ رَاجِعُونَ. Ibig sabihin ng talatang ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsubok, pagbigyan namin kayo ng pagsubok, maging masama, bisyar, o bil khairi, o kaya ay maging mabuti. Wa inna ilaykum raji'un, at kayo ay sa amin magbalik. Ibig sabihin, maging makarating man ang pagsubok, minsan ay masama, kawalan ng posisyon, mabuti, pagkakaroon ng posisyon, kaya ay kawalan ng salapi, pagkakaroon ng
salapi, kailangan tayo bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagsubok, sabi ng mga ulama, maging mabuti, maging masama. Pagkatapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu." Kapag pagbigyan ng Allah ng pagsubok ang sino mang tao. O kaya kapag magmahal ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, ay pagkaluban niya ng pagsubok. Katulad ng nabanggit natin, ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gano'n natin mabayran yun. Yan ang unang-unang masabi natin sa tingin ng pangkalahatan, pagtingin natin sa nangyari na kinakailangan sa atin sa mga Bangsamoro magtiis at saka tanggapin kapag ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag dumating ang ginusto ng Allah, wala tayong, hindi tayo pwede tumutulong. Pagdating naman sa usaping ikang Bangsamoro, so sa palagay natin, hindi naman nawala yung Chief Minister. Ang importante ay pamumunahan pa rin ng imayin. Bigirahan ng Bangsamoro. Nakita natin yung mga bagong na-hire o kaya na-appoint sa mga member of parliament, kapalit ng mga yung iba, mga nauna. So ang pinaka-importante dyan, kung titingnan natin sa Republic Act 11054, known as Organic Law, malinaw naman dyan na unang-una bago mangyari hindi ako nagkakamali sa Article 16 Section 2, malinaw dyan na bago magkaroon ng regular election ay magtakda ng Bangsamoro Transition Authority, which is siyang magiging interim government. Pagkatapos will be led by Imayle. Ang pinaka-importante Imayle pa rin naman. Pagdating sa Imayle, as far Imayle is concerned, ay ito namang mga kuya natin, wala naman silang pagkakaiba sa tingin ng mga bangsa. Si Brother Jumpat, itong si Brother Haiku, at saka itong sa kahit sino sa kanila. Ang importante, sumang-ayon pa rin sa batas o sa DOL na which is led by Imayle. So sa tingin natin, wala tayong comments na negative. So, supportado natin yung pag-upo ni Abdullah of Makassar. Sa pananaw ng Islam, may mga pinag-usapan ng mga ulama o sharia ng pamamaraan ng kung paano ma-appoint ang isang tao, maluklok sa isang posisyon. Isa na yaon yung tinatawag na appointed. Isa na yung pagdating sa eleksyon, resulta ng eleksyon. Isa na yung ahlul halli wal aqd. Ibig sabihin, may mga mapili na committee na silang magpili sa silumang nararapat na mamuno. So, batay sa unang nabanggit natin na siya ay in-appoint na nasa itaas, so karapat-dapat na sumunod. Karapat-dapat na sumunod sa kanya. Sapagkat naging siya, may legal na mamuno, leader ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay, sir. Ano naman yung sa inyong pananaw, yung mga hamon na kanilang haharapin sa kanilang bagong tungkulin? Itong mga member of parliament na na-appoint ni Gov Makakwa. Pinakamahalaga yung unification ng Bangsamoro. One Bangsamoro. Tulad ng lagi natin nababanggit. Isa yan sa kailangan din na
magkaysa lahat ng mga bangsamoro. Hindi tayo makakapag. Saya sa amin sa kanila. Ikalawa, kung paano may pakita yung, kumbaga, malampasan yung mga pagsubok na kinakaharap ng yung mga pinag-usapan nila na naririnig natin yan. So sa tingin natin, hindi tayo suportado na manatili yung usapin hinggil sa mga nasasabing mga pag-aari o mga salapi na pinag-usapan sa Kongreso. Nararapat na yan ay matigil. Para sa gayon, hindi na yan mapag-usapan. Ikalawa, yung pagkakaisa ng mga bangsamoro. Hindi natin kailan na marahil may mga bangsamoro din na ano ba sila, parang nabigla sila. At saka naging kaugalian natin din yung loyalty. Itong grupo ay loyal sa kay loyal. So kinakailangan na malampasan natin yan. Yung moral governance, Ma'am by Mera, kailangan din natin may pakitain sa may pakitain sa makikita natin sa panahon nila. Ipagpatuloy nila ang panawagan o kaya ay sistema na inumpisahan ng ating Amirul Mujahideen na si Brother Alhaj Murad Ibrahim. Hindi natin kailangan mabanggit natin sa mga mamamayang bangsamoro ilang paalala sa kanila na bagaman napalitan si Brother Alhaj Murad Ibrahim bilang Chief Minister, pero alam naman natin na siya rin ang tinatanggap ng mga tao bilang Amir ng mga bangsamoro. Amirul Mujahideen. Ikalawa, siya rin ang chairman ng Central Committee ng Ikatlo, siya rin ang presidente ng United Bangsamoro Justice Party. So sa madaling salita, wala namang masama kahit sinong nakaupo diyan. Ang importante, kabilang din sa mga kuya natin, sa senior natin, sa Moro Islamic Federation pa. Unless na hindi malabag yung nakasaad sa katulad ng nabanggit natin sa Bangsamoro Organization. Okay, so sa palagay niyo po, sir, paano po sila mapagsama-sama ang iba't ibang grupo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Yan ang pinakamalaking hamon. Pero matatandaan ko yung nag-training kami, sinadala kami ni itong mismo si Chairman, Brother Alhaj sa Malaysia. Ang kanila yung One Malaysia. So tayo rin magiging isa rin sa mga sulong natin yung tinatawag na One Bangsamoro. Isa pa yung Bangsamoro First. Huwag natin iuna yung mga tribe natin. Kung Maranao ka, Maranao first. Kung Maguindanao ka, Maguindanao first. Kailangan Bangsamoro first. Ano man ang kapakanan ko para sa interest ng Bangsamoro, doon tayo magkasama. Tapos, iwasan din natin yung factioning, grouping, kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kullu hizbin bima ladayhim. Isa ito sa makasira, makawasak, mapagwatak-watak tayo ng mga bangsamoro kapag pairalin natin yung factioning o kaya ay sana kung sino mang namumuno, kahit sino mang mamuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, maging Chief Minister, basta ang kanyang pakay ay para sa Bangsamoro, hindi para sa sarili, hindi para sa grupo, hindi para bagkus ay para sa Bangsamoro. Pagkatapos, sikapin niya ang pinakamalaking hamon sa atin ang pakay na nababanggit natin lagi sa mga sermon natin, ay ito ang pinakamalaking aral na makukuha natin sa ating pagkayo ay ang pagkain. So, sir, since na kayo po ay
kumakandidato this coming first parliamentary election as a member of parliament. Ano po yung plano niyo para mapanatili yung ating kapayapaan at kaunlaran dito sa Bangsamoro? Inshallah, sana'y ibayan tayo ng Allah at saka ipakilog ng Allah na tayo ay makaupo, inshallah. Matuloy ang eleksyon at tayo ay makaupo bilang member ng parliament. Inshallah, isa yan sa prioridad natin, ang paano mapairal ang kapayapaan. Mayroon nga tayong yung hinahawakan natin na isang grupo ng mga religious leaders which is religious leaders for intercultural transformative peace. Ang pinakamahalaga doon kung paano natin ma-transform ang mga sarili natin, community natin na talagang peaceful na community. Peaceful coexistence. Tapos, nakikita man natin, inshallah, kahit hindi natin may paliwanag, pero nakikita natin ang liwanag para sa gayon, masukpuan natin ang disunity. At saka higit sa lahat itong mga rigo-rigo. Kailangan ma-transform din yung mga kaugalian natin. Yung mga pag-ugali ng mga ibang samay. Inshallah, gamitin natin yung mga kapwa natin na mga ulama. Para maging mahinaon. At lahat ay manatili sa kanila yung pagmamahal nila sa unang-una sa mga kapwa nila ng Muslim. Ikalawa yung pagmamahal nila sa kapwa nila. Yung plano po ninyo, sir, sa ating ekonomiya at saka edukasyon. Inshallah, isa yan sa mga priority namin. Pero inshallah, katulad ng nababanggit natin na itong tungkol sa ekonomiya, ang pinakamahalaga kabuhayan ng mga mamamayan. Sabihin natin yung kayamanan ng Bangsamoro, inshallah ay magagamit natin para sa kapakanan ng lahat ng mga constituent o kaya ay mga Bangsamoro natin. Okay, sir. Kung nasa inyo po ang pagkakataon, paano niyo po ipapaliwanag sa ating mga bago-baka na hindi lubos nakakaintindi sa nangyayari ngayon? Since that sa ngayon po ay samot-saring mga komento palitan ng idea ang nagaganap regarding sa pagkakatalaga ni former Maguindanao del Norte Governor Abdullah Makatiwak. Ano po ang masasabi ninyo sa ating mga bago and bapa in vernacular language naman? Sa mga kabataan din. Sa wika na natin. Yes, yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Unang-una, yatanon to ng bisyar. So, yatanon to na pangansaran na sa Tagalog. Niya ko'y nanggulan niya. Dahil sa sarkitan mo kakatay. Nanugida niya ba na mga kwa naman niya, ito ba, mga batalwan niya sarkitan mo. Batalon, binatalo ka ng mga ta'ala sa kaunot sa isa, so kabagro para tiyatan mo ka ng mga ta'ala, kaunot sa ka ng mga kanunutan ka. Niya ba, isa pa nga ipumbatalo sarkitan, niya man tadaman ka no'y nasampay tanong niya, napakatano, datano makasibay. O ay kaandar tanong Pilipinas. Apia adin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, adin sarili tanong gobyerno, naukidaanap tanong Pilipinas. Na siya sa, ito na nalabitan lang to Article 16, Section 2, na nalabit sa tama na dito makapag-eleksyon sa regular election. Ngayon, pag-appoint sa Chief Minister, tamang kanwarong polo membro of parliament na president. So, yun matagtanong na pakawan, okay, dahil makaliw sa batas. Power pa na presidente ka-appointing sa 80 ang mga membro of parliament. Ano mo, mayangin to ka, dapat makalipos sa eleksyon. Dapat mapupos so tenure lang kung supposed to be June 30 na niya ba'y tutiriman tanong kasi kada prito na presidente tanong siya challenge tanong pagkabagarog tanong sa tenure tanong
sa skita no mana niya ba nasampay tanong ba niya na yata no siya pagapasan na makakontinue tanong sa estrada Continuous. na estrada tanong niya ayat ito ka handa tanong ali alay kalimat nila makabaya-baya tanong sa tito Inshallah. bantag sa niya ba siya tanong ko na niya sa datanong ko masampay sa tito ka handa tanong kamaya kang pinanggulatan danto ka na takawan tanong ano ma-appoint watil kal ayamu no daw ito nga bainan na wallahu ta'ala niya ba yung mga gaya niya na walang pilit mo ron. Na niya ba na date niya matari-mata. Why? Pamaka, wilayin ka noon na pamakadan to, ayan at kawan na sa mga sulat ng mga imailit. At kami, ilong kami sa imailit. Iniganap ka no tempo no mato. Siya lala na siya salamat na siya isa kami representative sa liyo, sinagin sa liyo, na iya importante, na iya bun na-appointanan na siya iya manastuan niya man yung mga kakatanon niya Bataw, si Brother Alhaj Murad, si Brother Aikin, si Brother Abdurraof, Sami, na niya ba ba ni may turing natin ng mga kakatanon atau ka mga senior pa no kami may napintay mo sa kanila. Napintay mo sa kanila. Yung importante na mamagayon sila. May isa-isa sila. Apia pun kita no ya tanong parati ya. Na apia pun may ito ba adin mga batan ng kanila na nawid kapantitan tayo tantan malaking tiwala tayo na kahit anong mga pagsubok sa kanila ay malampasan nila. Ibig sabihin, magkaisa sila, and then mapagkaisa nila ang mga bansa mo. May isa kita ng mga bansa mo. Kunya ba yung tadamantan mo, kita ng mga bansa mo, si Babu, si Papa, na kanaya ni Manay kina ayan sa ni Chairman, Brother Alfred Murad Ibrahim, na tani kaya sa nalos ka niya. Manan asaw ka niya man ako makapulilan ka no saki personal na inangayan ko si Chairman sa so kasagsagan begitu man kung magpakatan tayo ni pakapatan sa gobyerno na tuna ko sa koy na nang ako sa kaning sa oras. So ya ko na santo ba mga timpo na ya puntutan. Ya puntutan. Na kagina ni gobyerno niya nakana siya talo ko na. Formal niya nakana siya kita babu bapa kana tanong ko. So pa makaya tanong matag sa Ginoo. Nakadungkot pamakawang na nakadungkot yan yung mga siya tanong teman na tinabang kagi nakakanatanong siya teman na so santo ba mga timpo ya kami point of view tagpada po sa mga mga emisaries atau mga foreign representatives na yan ang point na kenas kanini kaupaayan kenas kanini mismo yung makayan. Beda taman sa ito ba, kinambitira namin na nakadiscuss kami na sakya yan kung madaya ko kung kumbitira ko kung mga negative sides, positive sides as kanini makayan. Beda, ito ba natanggap na rin ito pag ikayasaya ng mga mapayag at katarima na akal reasons na ukanas kanini makayan na masikin di magitan niya masampay. Mag-isin national, international, community na yan nirang recommendation na sa kanila kaya. So, yan yung mga siya sa kita no parati yan. Naniki na sa isar kanin na adnan to ileno ba tadi ni ayatan na niya mga utanan nanto siya tanong ba turet ni bicara tanon niya makasampay kanina ba si Bapa Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah verse 216 wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun adnan ng ating po minsan may mga mangyayari na hindi natin gusto pero yun ang pick up mo.
May mga mangyayari na gusto natin pero yun na ikasasama natin. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So ang Allah ang higit na nakakaalam, kayo, sabi ng Allah, wala kayong nababatid. Hindi kayo nakababatid. So ang Allah ang higit na nakababatid sa atin. Ikalawa, para naman sa mga kapatid na mga bangsamoro. Marami tayong sa tingin natin ay mali, pero hindi natin alam kung ano ang Dahilan. Mismo kami na malapit sa mga senior natin, sila Brother Joseph Moran. Kasi supposed to be kami ang direct sa kanya. Lahat ng mga emissaries ng Imayli, foreign representatives ay sabihan niya, irregular member ng Central Committee. Direct kami sa kanya. Direct kami sa kanya. So, kahit malapit kami sa kanya, pero may mga bagay na hindi namin alam. Minsan nagtatanong kami, pero pag inusisa namin, yun pala'y mayroong wisdom doon. So baka itong pangyayari na ito, may wisdom ang mga kuya natin, ang mga natatanong, alin siya kanirang na sandun, mas mapya, nanto niya bumbay makakapya, ay masala na tamupon mayabay ng gulang. Ito ang kapanaman. Natanggapan natin hindi natin alam, baka ito ang ikabubuti natin isama. Sa madaling sabi, baka kung hindi na-appoint si Brother Sammy Gamba or si Makakuha Gibsang bilang Chief Minister, baka may masama pa. Hindi natin gustuhin sana. Baka may mangyari na hindi natin kanais-nais, hindi natin ginusto siya. So, ang importante para sa mga kanila bagong papa na sutindid ka nung para kaya tanong ka nung Allah Ta'ala na masala na subuhan ka. Tatapil ka nung ikatunduan tanong para sa kanong mga leaders tanong kaya masala para sa mga bagong. So isa na lang sir, update po kami ano po yung mga programa mo dito sa inyong lugar regarding this Ramadan. Ito, actually ma'am by Teya. Actually itong sa lugar na ito dito banda ang mother site. Tapos mayroon kaming clan na United Bilawataw Clan. Pinamumunuan ni aking uncle na si Judge Kasan Abdurrahman. So mga ilang taon na ngayon, mula nung naitatag namin yung aming clan ay araw-araw mayroon kaming program. Saka yung pagkasal ng Tarawih at saka pagbibigay ng mga mukadara. Iftar po. Pagkatapos ng iftar o kaya sa after ng ikapat na rakaat ng Tarawih. So araw-araw po ba itong iftar na to sir? Araw-araw itong iftar natin. Araw-araw iftar na kayo lahat. So kayo mag-iftar. Pero kami naman hindi rin madalas kasi doon kami nag-iftar sa Okay, final katanungan sir, kumusta po yung pakipagpulong mo kay sa Office of the Wali? Alhamdulillah, ang dahilan dahil itong si Sama Katwali Bangsamoro, His Eminence Sheikh Muslim Jamadin, kasalukuyang wali ng Bangsamoro, nabalitan ko kamakailan na siya'y aalis kahapon. Tapos nag-message ako sa kanya na sabi ko, baka maganda bago ka makalis ay magpunta tayo. Para sa inyong kalaman, itong si Wali ay parang anong tawag yun? Manugang sa ugangan ng aking anak. Parang balay. Balay kami. Sabi ko, bago ka umuwi, baka pwede tayo magkita. So kahapon hindi na nakareply. Maliban sa gabi, sabihan niya hindi ako nakareply dahil yung pagpupulong na nakasama sa pagpupulong nila para sa itong nangyari nga na pag-appoint kay Brother Makakuha. Isa pa, mayroon siyang mga dapat natapusin na mga process sa kanyang opisina. Kaya hindi siya matuloy. So,
nag-message sa akin na makita kami ngayon. Makita kami. So at least na-update natin yung pag-uwi niya. Ikalawa, na-update din natin yung kung ano ang mga kalagayan nila sa Bangsamoro Autonomous Region ng Mindanao. So sa tingin natin, positibo naman ang nakita natin sa Makatwali. Wala siyang anumang nabanggit na mga problema. Kung ano ang ipinahayag natin, parang ganun din ang sa side niya. Ibig sabihin, pati siya, nakikita niya na nararapat na ipaliwanag sa mga mamamayang Bangsamoro na bagaman napalitan ito si Brother Alhaj Murad sa pagka-Chief Minister. Pero huwag nila kalimutan na siya rin ang itinuturing ng Bangsamoro na Amir ng Bangsamoro. Siya rin ang chairman ng Moro Islamic Liberation Front at saka siya rin ang presidente ng UBG. So, October 13, kung matuloy ang eleksyon natin, inshallah, sa October 13, malay natin, inshallah, panalangin natin na maging sila rin ang maging majority, makakuha ng majority votes sa parliamentary election inshallah, mananalo sa party representatives. Para sa gayon, baka ipagpasya din ng nasa itaas na siya rin ang kabalik. Kung makabalik din bilang chief minister. At nabanggit ko sa inyo na mas malakas at mas mainam ang gobyerno na nahalal sa eleksyon. Inshallah. So mas matindi. Kung nakikita natin na medyo mahina ang pamamalakad ng itong nakalipas na liderato ng BAM, baka dahil sa ina-point lang sila. Marami silang hindi. Pero kung mahalan sila, mas better, mas malakas. Kaya tayo rin ay kapanti tayo sa pagsabak natin sa eleksyon. Okay. Sa talagang tayo dyan, 100% na tayo ay naniniwala na mas mainam na tayo ay maluklok sa pamamagitan ng eleksyon. Para sa gayon, magagawa natin yung talagang katungkulan natin. At marami tayong gustong baguhin. Maraming mahamon na hindi natin magagawa kung sa pamamagitan ng appointment lang ang pagkaito natin. Okay sir, your imparting words para sa kabuuan. Yun lamang, unang-una, huwag natin kaligtaan tayo mga Bangsamoro. Huwag may piktuhan ang dasal natin, ang pag-ayon natin sa mga. Ikalawa, hamunin natin ang mga sarili natin sa lahat ng mga pagsunod. Hanggang sa buhay tayo, maraming dumarating na pagsunod. At balikan natin uli yung tungkol sa Bangsamoro Autonomous. Itong Bangsamoro Autonomous, ito man ay talagang likas at yakin natin na maraming mga pagsunod na doon. Pero at least, tuloy-tuloy tayo sa ating hangarin para sa gayon, para sa kapakanan ng Islam at para sa Bangsamoro. Inshallah. Yun lamang, maraming salamat sa inyo. Si Ma'am Tia, si Ma'am Boy Mera, si Ma'am Tet, saka si Ma'am Noraima. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagbisita sa amin at sa pagtakda nitong interview. Okay, maraming salamat. Ang wish natin sa lahat ng mga Bangsamoro natin. Okay, so yan po ang panayam namin kay Sheikh Abdul Hadi, Commander Alhaj, former Secretary General ng Hayatul Ulama. Okay, maraming salamat kay Abdul Karim from Medela TV News Online. Kasama natin ang Bar News Online, ang Balitang Bangsamoro at saka One Bangsamoro. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.